Bakit nga ba pinipili ng karamihang Pilipino ang mag-abroad? Sobrang cliche na ng tanong na to pero ang common denominator para sa future, para sa family. Pero bawat OFW may kanya-kanyang istorya. At kung akong tatanungin mo kung bakit nandito ako sa Amerika, hindi ko rin alam eh. Ganito ang setup ko dito. Trabaho, maghihintay ng kinsenas para sa sweldo. Pagdating ng payslip, titignan mo kung magkano yung nakalta sa tax mo at kukunin ang calculator para mag-compute kung magkano ang budget mo. Ibawas lahat ng mga overhead expenses. Kapag may natira, mag-save kahit paano. At syempre hindi mawawala dyan. Bigyan mo naman ng reward yung sarili mo. Gumala ka, mag-enjoy ka, kumain sa labas o bumili ng kahit na ano. Napakasimple ng formula, no? Pag uwi mo ng Pilipinas, ang tingin ng kapitbahay mo sa'yo, paldo-paldo. Pero hindi yan totoo kasi may mga araw na titiisin mo yung sarili mo. Delaying gratification kumbaga. Kasi hindi sapat ang isang trabaho lang dito sa Amerika. Yung iba nagdo-double job pa. Yung kasamahan ko nga sa trabaho, housekeeping inspector sa umaga at caregiver naman pagkatapos ng morning shift niya. Pero ang discarding na iisip ko, mag-aral, i-equip ang sarili ko ng new knowledge at ng new skills. Subukang mag-racket at magsimulan maliit na negosyo. Maging updated sa craft na gusto mo. At consistency is the key. Ika nga ng karamihang successful na mga tao. Ano bang pinupunto ko sa video na to? Wala, na-realize ko lang na bare months na nga pala, no? Tapos matatapos na ang taong ito. At yung pinapangarap ko na financial freedom, hindi ko pa nakukurosan sa bucket list ko. Ikaw, matanong ko lang, anong na-realize mo sa mga sandaling ito? O siya, sa sunod na video naman, pag-follow na lang para makita yung progress ko. God is good all the time. All the time, God is good. Salamat po sa panonood.